Madam Chair, in the interest of time, I would like to adapt my explanatory note as my sponsorship speech, but allow me to share a few inputs in addition to my explanatory note. Go ahead, Rep. Ginto. Sa pag-aaral ng UP CIDS, this last year, 2025, Filipinos belonging to the bottom 30% income decile, kailangan daw po nilang mag-allocate ng 43 to 59% ng kanilang kabuuang sweldo para sa pagbayad ng kanilang amortization sa bahay. At sa kadahilanan nito, ang natitira na lang ay 1,200 hanggang 3,000 para sa kanilang pang-araw-araw na gastos. With that, Madam Chair, this bill proposes na instead na magbabayad sila ng amortization, minimal na lang yung kanilang babayaran because ang nagpapamahal sa amortization ay yung ownership of the property. But if the government retains the ownership of the property, then minimal na lang ang kailangan nilang bayaran. Pwedeng yung mga utilities, upkeep of the residents, and lastly, this bill also can possibly address yung mga abandoned and yung mga unoccupied houses, no? Kasi marami po 'yan, no? Nag-survey kami nationwide, marami na mga bahay na binigay ng ating gobyerno na unoccupied and abandoned pero wala tayong kapasidad na i-rehabilitate, bawiin para may re-award. But if it is a use of rock modality, pwede po itong bawiin, no? Kasi the ownership is retained by the national government. And lastly, pwede din natin i-consider na kung yung original benefactor ay mas nasa maganda ng katayuan sa buhay, nakapag-aral na yung mga anak, nakapagpatapos na, baka pwedeng i-reward yung mga bahay, ayusin, i-reward naman sa ibang pamilya na mangangailangan nito. Yun lang po, Madam Chair. Maraming salamat po. Thank you, Rep. Ginto. Actually,